May mga bagay sa Peppa Pig na di pinaliwanag at habang napapansin mo, mas nagiging nakakakilabot. Isa sa mga nakakatakot sa Peppa Pig ay yung parang alam ng ilang karakter na may nanonood sa kanila. Sa palabas, may mga sandaling biglang diretsong tumitingin sa kamera ang mga karakter. Tumitigil sandali o umaakto sa paraang tila may kamalayan sila. Minsan, lumilingon si Peppa at diretsong numingiti sa atin. Sa ibang pagkakataon, ang mga karakter ay natitigilan ng sandali na parang may hinihintay sila. Halos parang nakikinig sila sa tagapagsalaysay o sa mga nanonood. Nakakabahala dahil kadalasang, sumusunod si Peppa Pig sa mga simpleng patakaran ng cartoon na parang walang nanonood ang mga karakter. Ngunit ang maliliit na sandaling ito ay lumalabag sa patakaran at nagbubukas ng tanong, alam ba ng mga karakter na sila ay bahagi ng palabas? Baka ang tagapagsalaysay ay hindi lang nagkukwento, kundi nakikisalamuha rin sa kanilang mundo? Hindi ito ipinaliwanag ng palabas, kaya lalong nakakailang ang mga sandaling ito. Isa sa mga misteryo sa Peppa Pig ay nasa episode na Pagbisita ni Santa. Nagdiriwang ang Pasko ang pamilyang baboy sa bahay ni na Lola at Lolo Baboy. At sa una ay mukhang normal ang lahat. Naghatid ng regalo si Santa, lumipad palayo, at nagpatuloy ang gabi. Pero may kakaibang nangyari pagkatapos. Napansin ni Santa na walang regalo si Peppa kaya bumalik siya. Doon nagsimula ang misteryo. Biglang lumitaw si Santa sa loob ng bahay. Bumaba siya sa chimney, kahit wala namang chimney sa bahay ni na Lola at Lolo Baboy. Hindi kailanman ipinaliwanag ng palabas kung paano nakapasok si Santa. Nag-teleport ba siya? Nagkaroon ba ng mahiwagang chimney ang bahay para lang sa gabing yon? O pumasok ba si Santa sa paraang hindi natin dapat maintindihan? Napansin mo na ba na sa Peppa Pig, lahat ng mag-asawa ay pareho ng uri? Si Mami at Daddy Baboy, Gino at Ginang Kuneho, Gino at Ginang Kabayo. Walang exception, walang halo-halo. Pero bakit kaya? Nagkataon lang ba ito? Mayroon kayong lihim na patakaran sa mundo ni Peppa na magkaparehong uri lang ang pwedeng mag-asawa? Kung oo, ibig mang sabihin nito na sina Peppa at Susie ay mananatiling walang asawa? Hanggang ngayon, wala pa tayong nakitang ibang pamilya ng baboy o tupa sa mundo nila. Maliban na lang kung may bagong pamilya ng baboy at tupa sa palabas, mukhang mananatiling single sina Peppa at Susie. Kilala rin natin si Teddy, ang paboritong laruan ni Peppa. May mga tagahangang naniniwalang si Teddy ay isang laruang may sariling buhay. Sa episode ng paglalakbay ng pamilya baboy sa Italia, madalas parang tinatakasan ni Teddy si Peppa kasi buhay talaga siya. Sa Doll Hospital episode, parang naririnig ni Peppa ang boses ni Teddy at alam niya gusto nito. Nakakatakot talaga. Kung naririnig talaga ni Peppa na nagsasalita ang laruan, posible ngang may buhay si Teddy. Sa Teddy's Day Out, pinakiusapan ni Peppa ang laruan na mangakong di na muling mawawala matapos itong mawala. Sa madaling sabi, nagkakausap sina Peppa at Teddy. Madalas na nawawala si Teddy na parang ayaw niyang tumira kay Peppa. Ang weird, di ba? Ano nangyari kay Carol Cow? Una siyang lumabas sa Mr. Potato's Christmas Show at nag-cameo pa matapos noon. Madalas siyang katabi ni Mrs. Cow na akala ng lahat ay nanay niya. Pero bigla siyang nawala. Wala man lang siya sa kasal ng nanay niya. Tama, si Carol Cow, anak ni Mrs. Cow, ay hindi dumalo sa kasal ng ina niya kay Mr. Bull. Madalas lumalabas si Ginoong Toro sa serye, pero si Carol ay hindi makita. Kung stepdaughter niya si Carol, bakit hindi pa sila nakita na magkasama? Parang tuluyan na siyang nawala sa mundo ni Peppa Pig. Sinadya ba siyang alisin, nakalimutan ng mga gumawa, o may mas madilim na nangyari na hindi ipinakita? Sige, pag-usapan natin si Mr. Potato. Sa mundong puno na nagsasalitang hayop, iisipin mong normal na ang nagsasalitang patatas. Pero teka muna, lahat ng iba pang karakter ay hayop. Pero andyan si Mr. Potato at Super Potato na gulay. Kapansin-pansin ito, hindi lang kakaiba. Nagpasimula pa ng isang interesting na teora. Paano kung hindi naman talaga patatas si Mr. Potato? Paano kung tao siya o hayop na matalinong nagkukubli sa isang kasuotan? Marahil may napaka-espesipiko, napakahalaga, at posibleng napakalihim na papel sa mundo ni Peppa? Pag-isipan mo yon. Sa isang universo kung saan ang mga hayop ang namumuno, bakit kaya ang isang gulay ay binibigyan ng napakatanyag? Halos mala celebrity na katayuan. Bakit nga ba laging hinihikayat ni Mr. Potato na kumain ng mas maraming gulay? Medyo kakaiba na ang naglalakad at nagsasalitang patatas ay gustong hikayatin ng iba na kainin ng kapwa niya, hindi ba? Kung siya'y tunay na gulay, hindi ba't parang kanibalismo yon? Nandun pa si Super Potato. Kung tunay siyang may superpowers,
Bakit hanggang sa telebisyon lang siya? Bakit hindi na lang tumulong ang makapangyarihang karakter na ito sa totoong problema sa komunidad ni Peppa, imbes na sa katang-isip lang? Mukhang kakaiba na hanggang sa larangan lang ng libangan ang kanyang kapangyarihan. Kaya mapapaisip ka kung bahagi lang ba ng palabas ang kanyang mga kapangyarihan. Mapapaisip ka kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng anyong patatas na yon at ang tunay niyang layunin. Ngayon, ang susunod na tsura ay tungkol sa karakter na mukhang simple pero maaring maraming nakatagong sikreto, si Grandpa Pig. Sa unang tingin, parang isa lang siyang mabait na matandang lalaki na mahilig talaga sa kanyang harden. Pero kung titignan mong mabuti, may kakaibang bagay sa kanya na nakakaintriga. Lagi siyang may sombrerong marinero at kahit retirado na, sinusunod pa rin niya ang kodigo ng marinero. Pero ang tanong, anong uri nga ba siya ng marinero? Isang misteryo ito dahil hindi niya kailanman pinag-uusapan ang buhay niya sa dagat. Nakikita natin siyang masayang naglalayag sa kanyang maliit na bangka kasama sina Peppa at George. Pero hindi natin naririnig ang mga kwento tungkol sa totoong mga pakikipagsapalaran na siguradong naranasan niya. Ano kayang ginawa niya bago siya namuhay ng tahimik kasama si Lola Baboy? Naglakbay kaya siya sa malalayong lugar? O baka may nangyari noon sa dagat na mas pinili niyang sarilinin? Hindi natin alam dahil itinatago ni Lolo Baboy ang kanyang nakaraan. Kahit sinasabihan siya ni Lola Baboy na itapon ang luma niyang gamit, hindi niya ito magawa. Ano kaya ang meron sa attic? Baka may palatandaan doon tungkol sa nakaraan na di niya sinasabi sa pamilya. Parang may sariling kasaysayan siyang itinatago. Isang koleksyon ng mga lihim na maaring manatiling lihim habang buhay. Ano sa tingin mo ang ugali niya nung naglalayag siya? May teorya ako. Si Susie Tupa ay posibleng clone, hindi lang basta haka-haka. Nanggaling ito sa mga misteryosong pahiwatig at kakaibang dinamika ng pamilya. Sinasabi ng Chora na si Lolo Conejo ang otak sa likod ng pag-clone kay Susie, pati lola at nanay niya. Pinakamalaking ebidensya? Tingnan ang pajama ni Susie. Madalas makikita ang natahing simbolo ng angkla sa pajama niya. Ano ang espesyal sa angkla? Ito rin ang simbolong makikita sa sombrero ni Lolo Conejo na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon. Pinalala pa ang misteryo dahil walang lalaking karakter sa mismong pamilya ni Susie. Ang kawalang ito at parehong simbolo ay nagdulot sa iba na maniwalang si Lolo Conejo, isang siyentipiko, ang lumika ng lahing ito. Napansin mo bang nakakatuwa sa mundo ni Peppa? Ang dami ng iba't ibang pamilya, tulad ng maraming pamilya ng kuneho na hindi kamag-anak ni Rebecca Conejo. Maraming kabayo ang nakikita natin na hindi kabilang sa pamilya ni Pedro Pony. Parang maraming uri ng hayop ang nakatira sa mundo nila. Pero sa baboy, medyo kakaiba. Pamilya lang ni Peppa ang nakita natin. Ang kanyang lolo, lola, tito, tita at pinsan na sina Chloe at Alexander. Hindi natin nakikita ang ibang pamilya ng baboy na namamasyal sa bayan, namimili, o bumibisita sa malalaking lungsod tulad ng Paris o New York. Mapapaisip tuloy, nasaan na ang ibang baboy? Baka sa ibang lugar sila nakatira na di natin nakikita sa palabas. Baka may dahilan kaya pamilya lang ni Peppa ang mga baboy na nakikita? May naniniwala na ang pamilya ni Peppa na lang ang natitirang pamilya ng baboy, maaaring dahil sa isang nakaraang pangyayari o natatanging katayuan sa lipunan ng mga hayop. Sila na kayang huling natira sa kanilang uri? O sadyang ibinukod sila sa hindi malamang dahilan? Mapapaisip ta kung bakit napakaraming iba't ibang uri ng hayop sa mundo ng Peppa Pig. Pero nakatuon lang sa isang pamilya ng baboy. Kaya sa susunod na manood ka ng Peppa Pig, magbigay pansin. Kita-kits sa susunod na video.